Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Huwebes sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa ating mga pagbasa, narinig natin kung papaanong walang ibang gustong mangyari ang Diyos, kundi ang tayo ay mapabuti, magkaroon ng buhay, at pagdating ng panahon, makasama niya sa kanyang kaharian. Simula't simula sa unang aklat ng Lumang Tipan, aklat ng Henesis, hanggang sa huli, yan ang gusto ng Diyos sa tao. Kaya nga, nagpadala siya ng mga kautusan na dapat sundin ng tao upang mabuhay. At kung mahirap intindihin ang kanyang mga batas, nagpadala siya ng mga propeta na siyang magpapaliwanag sa batas. Kaya dalawa ang tutulong sa tao upang siya'y mapabuti, upang siya ay magkaroon ng buhay. Ang batas ng Diyos, ang mga tagapagpaliwanag sa batas. Sa lahat ng ito, inaasahan ng Diyos na ang tao ay makikinig at susunod sa Kanya. Ang kabaliktaran, hindi pakikinig, hindi pagsunod. Sa makatuwid, ang pagsunod sa batas ay nangangahulugan ng buhay. Ang pagtalikod at hindi pagsunod sa ipinadala para magpaliwanag tungkol sa batas ay nangangahulugan ng pagsuway, kapahamakan, kamatayan. Kaya nasa atin ang desisyon, nasa iyo ang desisyon, nasa akin ang desisyon. Susundin ko ba ang batas ng Diyos? O mas susundin ko ang kung ano ang gusto ko? Pakikinggan ko ba ang mga hinirang ng Diyos upang magpaliwanag sa batas? O mas pakikinggan ko ang aking sarili? Sa huli, tandaan natin, walang hinangad ang Diyos na kapahamakan ng tao. Ang tanging gusto ng Diyos ay ang ikabubuti ng tao upang siya'y mabuhay at makasama niya sa kanyang kaharian.